Dumating ako sa bahay ng lola ko nang walang pasabi. Ngunit pagkabukas niya ng pinto ay namutla siya at bumulong. Bilis! Pumunta ka sa kusina. Magtago ka sa ilalim ng mesa at huwag kang gagawa ng ingay. Akala ko ay nabaliw na siya, pero ginawa ko ang sinabi niya. Pagkaraan ng ilang segundo, narinig ko ang mga yabag ng asawa ko sa pasilyo. Nakilala ni Liza si Anton noong papalapit na ang tag-araw. Sa birthday party ng kanyang kaklase sa universidad na si Carla. Sa isang maliit na restaurant sa labas ng Metro Manila. Nagpareserba si Carla ng mesa para sa 12 tao, at kalahati doon ay hindi kilala ni Liza. Nakaupo si Anton sa kabilang dulo, 2 upuan ang layo, at buong gabi siyang nakatingin sa kanya. Hindi sa bastos o nakakailang na paraan. Tinitingnan niya lang ito ng medyo mas matagal kaysa sa normal. At sa tuwing aangat ang tingin ni Liza, nakangiti na ito ng tahimik at tiwalang ngiti na mapapangiti ka rin kahit walang dahilan. Lumapit siya sa kanya halos patapos na ang gabi, nang magkanya-kanya na ng usapan ang grupo at may nagpatugtog ng musika. Tinanong niya kung ano ang trabaho nito. Nang sabihin ni Liza na isa siyang paralegal sa isang law firm na nag-aayos ng family law, hindi ito nandiri o nag-iba ng usapan. Patuloy siyang nagtanong, nang may matinding interes, na tila ba iyon ang pinakakapanapanabik na propesyon sa mundo. Nagtanong siya ng mga bagay na nagpapakita ng katalinuhan tungkol sa mga proseso ng mana, kung madalas bang pantay ang hatian ng mag-asawa sa mga ari-arian, o kung totoo bang palaging pabor ang batas sa babae, kapag may hiwalayan o annulment. Sumasagot si Liza, nadala na sa usapan, at hindi na malaya na 2 oras na pala ang lumipas. Sinabi iyon sa kanya ni Carla sa taxi pa uwi. Nakita mo ba kung paano siya makatingin sa'yo? Bakuran mo na bago pa maagaw ng iba. Nagtatrabaho si Anton. Ayon sa pagpapakilala niya, bilang project manager sa isang real estate developer, may kinalaman sa mga commercial property, construction, public bidding, at mga contractor. Hindi na masyadong nag-usisa si Liza dahil wala siyang alam sa mundo ng construction at pahapyaw lang namang nagkukuwento si Anton, walang masyadong detalye, pero marunong siyang magmukhang asensado sa buhay. Sa unang date nila, dinala niya ito sa isang sikat na restaurant sa BGC. Siya mismo ang pumili ng wine, isang napakasarap na imported red wine, at binayaran ang bill, nang hindi man lang tinitingnan ang kabuuan. Sa pangalawang date, dinalhan niya ito ng isang palumpon ng mga puting rosas. Matagal na pinag-isipan ni Liza kung paano nito nalaman na paborito niya ang bulaklak na iyon hanggang sa maalala niyang nabanggit niya ito nang pahapyaw sa birthday ni Carla. Natatandaan nito ang mga detalye. Iyon ang pinaka-nakabighani sa kanya. Natatandaan nito na hindi kumakain ng isda si Liza, na mas gusto niya ang tsaa na walang asukal, na ayaw niya sa mga late. At hindi ito kailanman na late. Dumarating ito sa saktong oras, malinis ang kotse, plansado ang polo, at may ngiting nagsasabing, mahalaga ka sa akin. 25 taong gulang si Liza, at bago si Anton, nagkaroon siya ng 2 maikling relasyon na parehong palpak. Ang una ay sa isang blockmate na iniwan siya bago ang final exams para sa ibang babae. Ang pangalawa ay sa isang katrabaho sa law firm. 3 buwan na nauwi sa wala, nawalan lang sila pareho ng gana. Iba si Anton. Sa piling niya, pakiramdam ni Liza ay protektado siya. Hindi naman sa may panganib, pero gumagawa ito ng atmosfera sa paligid niya kung saan kontrolado ang lahat, may solusyon ang lahat, magiging maayos ang lahat. Nagpakasal sila pagkaraan ng 1 taon at kalahati. Isang maliit na kasal, 30 tao sa isang events place sa Tagaytay. Si Carla ang naging maid of honor. Galing pa sa probinsya ang nanay ni Anton, at buong gabing nakaupo sa isang sulok na nakasimangot, na tila ba may utang ang lahat sa kanya. Inisip na lang ni Liza, na ganoon talaga ang ugali nito. Ang biyena niya, ay isang babaeng tahimik at sarado. Matagal nang patay ang tatay ni Anton, at bihira niya itong pag-usapan. Isang normal na pamilya, walang masyadong espesyal. Sagot niya tuwing nagtatanong si Liza. Hindi na siya nagpupumilit. Ang lola ni Liza, si Lola Flora, ay dumating sa kasal, nang napaka-elegante suot ang isang navy blue na terno, at isang brotsa, na itinago pa nito mula noong dekada 70. Umupo ito sa mesa na tuwid ang likod na parang isang guro, at maiging inobserbahan ng groom. Nang lumapit si Anton na may hawak na baso, at sinabing, Lola Flora, ipinapangako ko po, na aalagaan kong mabuti ang apo ninyo. Tumango ang lola, nakipag-toast, pero walang isinagot. Naisip ni Liza noon, naku, seryoso talaga si Lola gaya ng dati.
Ang hirap niyang magpakita ng emosyon. Sa totoo lang, tahimik lang na nag-oobserba si Lola Flora. Si Lola Flora, ang tanging tunay na malapit na tao sa buhay ni Liza. Ang nanay niya, si Lorna, ay namatay noong 70 anyos si Liza dahil sa stroke. Hindi umabot ang ambulansya. Ang tatay niya, si Mario, ay lumayo na sa pamilya noong buhay pa ang asawa nito. At 2 taon pagkatapos ng libing ay lumipat sa ibang probinsya, kasama ang bagong asawa at unti-unti nang nawalan ng paramdam. Sinubukan pa siyang tawagan ni Liza tuwing Pasko at Bagong Taon, sa loob ng ilang panahon, pero kalaunan ay sumuko na rin siya. Hindi dahil sa galit, kundi naging hungkag na lang ang mga pag-uusap nila, at tuwing ibababa niya ang telepono, pakiramdam niya ay kausap niya ang isang taong lumipat na sa ibang buhay. Pinunan ng lola niya ang lahat. Nakatira ito mag-isa, sa isang apartment na may 3 kwarto sa sentro ng lungsod. Ang apartment ay nakuha ng lolo niya, si Lolo Pedro, isang civil engineer, bilang pagkilala sa kanyang serbisyo sa gobyerno. Pumanaw ang lolo niya noong huling bahagi ng dekada 90, at mula noon, mag-isang nanirahan si Lola Flora sa mga silid na iyon. Luma na ang unit, matataas ang kisame, may mga hulmang plaster, at may maingay na sahig na gawa sa kahoy, na parang nagtatago pa rin ng mga munting yabag ng nanay ni Liza. Kumupas na ang wallpaper sa pasilyo. Maingay ang mga tubo sa banyo, tuwing tag-ulan, at sa kusina ay may mabigat na mesang yari sa matibay na nara, kung saan nagtitipon ang pamilya, tuwing may okasyon mula pa noong bata pa si Liza. Ngunit dahil nasa gitna ito ng Makati, sa isang lumang gusali na may makakapal na pader, napakataas ng halaga nito. Ang mga ganitong ari-arian sa mga real estate agency ay nagkakahalaga ng higit sa 50 milyong piso. Si Lola Flora ay isang matatag at matalas na babae. Sa kabila ng kanyang 78 taong gulang, 40 taon siyang nagtrabaho bilang accountant sa isang pabrika ng tela. At ang trabahong iyon ay nag-iwan sa kanya ng ugaling hindi na maalis. Ang magkuwenta, mag-verify, at hindi kailanman pipirma, nang hindi binabasa ng 2 beses ang anumang dokumento. Pumupunta siya sa palengke na may dalang maliit na notebook, isinusulat ang mga gastusin, natatandaan kung magkano ang gatas noong nakaraang buwan, at kung magkamali man ng sentimo ang kahera. Mahinahon ngunit matatag niyang ituturo ang pagkakamali. Kilala siya ng mga kapitbahay bilang isang babaeng tahimik, magalang, pero desidido. Yung tipong hindi mo pwedeng paglaruan. Nagsimulang asikasuhin ni Anton ang lola sa mga unang buwan pa lang ng kanilang kasal. Sa una, mukha itong nakakatuwa. Siya mismo ang nag-alok na ihatid si Lola Flora sa kanyang taunang check-up sa klinika kahit hindi inuutusan ni Liza. Inayos niya ang gripo sa banyo na 3 taon nang tumutulo. Tuwing Sabado, pinadadalhan niya ito ng isang supot ng pinamili. Gatas, keso, mangga, ang tinapay na gusto ng lola, ang mainit na pandesal mula sa panaderya sa kanto. Kinikilig si Liza rito. Nakita mo? Sabi niya sa kaibigan niyang si Carla sa telepono. Kusa siyang pumupunta sa bahay ni Lola kahit hindi ko sabihin. Sinong lalaki ang gagawa niyan? Magiliw na tinatanggap ni Lola Flora ang kanyang manugang. Nagpapakulo ng tubig sa takure, naglalabas ng bisikwit, at nakikinig sa mga kwento nito tungkol sa trabaho. Marunong magpa-cute si Anton sa mga matatanda. Nagsasalita siya ng may kakaibang lambing. Bahagyang nakayuko paabante habang nakikinig. Tumatango na parang bawat salita ay mahalaga sa kanya. Nakikita at pinapahalagahan ito ng lola noong una, ngunit may napansin si Lola Flora na nakaligtaan ni Liza. Sa tuwing bumibisita ito, humihinto si Anton upang pagmasdan ang mga kwarto nang medyo mas matagal kaysa sa gagawin ng isang ordinaryong bisita. Dumadaan siya sa pasilyo, na parang sinusukat ng mata ang espasyo, ang matataas na kisame, ang mga pader, ang mga bintana. Minsan, huminto siya sa harap ng isang pader sa pasilyo. Hinaplos ito ng kanyang kamay at sinabing, "Load-bearing wall siguro ito. Hindi na sila gumagawa ng ganitong mga pader ngayon." Sa ibang pagkakataon, sumilip siya sa bodega at nagtanong kung ilang square meters ang floor area ng unit ayon sa titulo. Pagkatapos, parang wala lang, itinanong niya ang taon kung kailan itinayo ang gusali at ang kondisyon ng mga pundasyon. Professional interest. Paliwanag niya na may ngiti. Nasa construction industry kasi ako. Walang sinabi si Lola Flora. Itinabi lang niya ang tagpong iyon sa kanyang isipan na parang nagtatago ng resibo sa isang drawer. Alam niyang magagamit din iyon balang araw. Ang pagbabago ay dumating noong 3 taon ng kanilang kasal. Mas madalas nang kausapin ni Anton si Liza tungkol sa apartment ng lola.
Madalas itong magsimula habang naghahapunan. Kapag pagod si Liza mula sa trabaho at walang ganang makipagtalo. Mahal, naisip ko lang, sabi niya habang nagpapahid ng butter sa tinapay nang hindi nakatingin kay Liza. Hindi na bata si Lola Flora. Hindi natin alam kung ano ang pwedeng mangyari. Mas mabuti sigurong ayusin na nang maaga ang mga papeles para hindi tayo magkukumahog at gumastos pa sa mga abogado. Buhay, malusog, at nasa tamang pag-iisip pa si Lola. Hindi ko siya kakausapin tungkol dyan. Wala naman akong iminumungkahing masama, deed of donation lang sa pangalan mo. Para mas panatag tayo. Anton, nagtatrabaho ako sa law firm. Alam ko kung ano ang deed of donation. At hindi si Lola ang tipo ng tao na kailangan pang pangaralan kung paano pamahalaan ang sarili niyang mga ari-arian. Nagkibit-balikat si Anton at iniba ang usapan. Ngunit binalikan niya ulit ito pagkalipas ng 1 linggo. Sa pagkakataong ito, iminungkahi niyang ipangalan sa kanilang dalawa ang apartment para pareho silang may karapatan bilang pamilya. Umiling si Liza. Pagkalipas ng 1 buwan, iminungkahi niyang pansamantalang ipangalan ito sa kanyang nanay upang bumaba ang babayarang buwis. Pagkatapos, sa pangalan daw ng kumpanya ng isang kakilala, habang nilulutas ang ilang nakabinbing isyong legal. Bawat bagong plano ay mas kakatwa kaysa sa nauna. At si Liza, na araw-araw na humaharap sa mga ganitong sitwasyon sa trabaho, ay mas nakakakita nito ng malinaw kaysa kaninuman. Anton, walang saysay ang mga planong yan. Kung gusto mong protektahan ang isang ari-arian, may mga tamang legal na paraan para dyan. Pero ang pinapanukala mo, ano yan? Ibinaba ni Anton ang tinidor sa mesa, nang mas malakas kaysa sa kailangan. Sinasabi mo bang may binabalak akong masama? Nag-aalala lang ako sa pamilya natin at wala kang tiwala sa akin. Nanahimik si Liza. Ayaw niya ng away, at hindi siya marunong makipagtalo. Mas madaling umatras, hintaying lumipas ang bagyo, kaya umatras siya. Samantala, mas dumalas ang pagbisita ni Anton sa lola. Nagsimula siyang pumunta hindi lang tuwing Sabado, kundi pati na rin sa mga karaniwang araw. Uuwi siya at sasabihin, dumaan ako doon papunta sa site. Nagdala ako ng mga gamot niya. O kaya, nagpatulong siyang magpalit ng bumbilya, kaya dumaan na ako. Walang nakitang kakaiba si Liza. Masaya pa nga siyang malaman na hindi nag-iisa ang kanyang lola. Hanggang sa isang araw, may ikinuwento si Lola Flora. Tumawag ito sa gabi at sinabi sa matatag na boses, Liza, pumunta si Anton dito ngayon. Pinapanukala niyang ilipat sa pangalan mo ang apartment. Sabi niya, masyado raw mabigat na i-maintain ang ganitong kalaking ari-arian. Tumanggi ako. Gusto kong malaman mo. Natigilan si Liza habang hawak ang telepono. Lola, pumunta siya dyan para pag-usapan yan. Napakagaling niyang magsalita tungkol sa association dues, sa mga repairs, pero anak, 40 taon kong kinuwenta ang pera ng ibang tao. Alam ko kung may nagkukuwenta na ng pera ko. Nangako si Liza na kakausapin niya ang asawa sa gabi. Sinubukan niya itong gawin ng mahinahon, walang halong pag-aakusa. Anton, sabi ni Lola kinausap mo na naman daw siya tungkol sa apartment. Napagkasunduan na natin na hindi natin siya pipilitin. Pipilitin? Tinaas ni Anton ang kanyang mga kilay. Kinausap ko lang ang isang matanda, tungkol sa mga praktikal na bagay. Nag-iisa siya sa isang napakalaking apartment. Nabibigatan na siya. Nag-aalala lang ako sa kanya. Hindi naman siya nagrereklamo, na nabibigatan siya, at hindi siya humihingi ng tulong sa mga papeles. Bakit ba kasing tigas ng ulo mo ang lola mo? Napunta sa iba ang usapan, at umatras na naman si Liza. Pero may naiwang bigat sa kanyang dibdib, malabo gaya ng tubig, na galing sa natunaw na yelo. Pagkatapos ng insidenteng iyon, nag-iba ang timpla ng mga pagbisita ni Anton sa lola. Nagsimula siyang magdala ng mga papeles para papirmahan dito. Ang una ay isang authorization letter para kumuha ng package. Binasa ito ni Lola Flora. Walang nakitang kahina-hinala, kaya pumirma siya. Ang pangalawa ay isang pahintulot para sa technical inspection ng apartment. Sinuot ng lola ang kanyang salamin. Binasa ito ng 2 beses, at sinabing, wala naman akong nire-request na inspection. Saan galing ang papel na ito? Ipinaliwanag ni Anton na standard procedure raw ito mula sa property admin. Tumawag si Lola Flora sa admin kinabukasan. Wala silang alam na anumang inspection. Sa ikatlong pagkakataon, may dalang dokumento si Anton na hindi nabasa ng mabuti ng lola. Nagmamadali siya, nakatayo sa pasilyo, suot na ang jacket, at sinabing pormalidad lang daw ito. Pumirma na ang lahat ng kapitbahay.
Para lang ito sa report. Sinabi ni Lola Flora. Iwan mo muna dito. Babasahin ko to mamaya ng kalmado. Nag-alangan si Anton, pero iniwan niya ito at kinabukasan ay bumalik upang kunin, sinasabing naayos na raw ang problema. Nang gabing iyon, hindi si Liza ang tinawagan ni Lola Flora, kundi ang dati niyang kaibigan at kapitbahay na si Aling Carmen. Mahigit 30 taon na silang magkakilala. Si Aling Carmen ay isang maliit at payat na babae. May matalas na tingin at boses na napapapaayos ng upo ang sinumang nakakarinig. 30 taon siyang nagtrabaho bilang investigador ng pulisya, at kahit retirado na, napanatili niya ang ugaling magtanong ng mga bagay na nakakapagpakaba sa kausap. Pumunta si Lola Flora sa bahay nito, dala ang takure at ikinuwento ang lahat. Ang mga pagbisita, mga papeles, ang mga kakaibang tanong tungkol sa floor plan at mga pundasyon. Tahimik na nakinig si Aling Carmen habang hinahalo ang kanyang tsaa gamit ang maliit na kutsara. Pagkatapos ay sinabi niya, Flora, kailangan mong i-record ang lahat. Bawat pagbisita, bawat pag-uusap. Isulat mo ang petsa, oras, kung ano ang sinabi niya, kung ano ang dinala niya. Isulat mo sa isang notebook o sa cellphone, kung saan mo gusto. At sa ngayon, huwag mong sabihin kay Liza. Bakit? Dahil tiwala siya sa asawa niya. At kung malalaman nitong nabisto mo na siya, iibahin niya ang taktika niya. Hayaan mong isipin niya na isa ka lang matandang matigas ang ulo. Sa ngayon, iyan ang alas mo. Tumango si Lola Flora. Nang gabing iyon, kumuha siya ng lumang grid notebook mula sa drawer. At sa unang pahina, isinulat niya ang petsa at ang mga salitang, pumunta si Anton. Sa ibaba nito ay ang lahat ng natatandaan niya. Bawat pangungusap, bawat papel, bawat tingin. Nagsusulat siya gamit ang malinis at maayos na sulat kamay ng isang taong 40. Taong nagtrabaho sa numero, pero ngayon, hindi pera ang binibilang niya, kundi ang motibo ng ibang tao. Napansin ni Liza na may nagbabago sa bahay nila, pero hindi niya matukoy kung ano iyon, para bang inusog ng ilang sentimetro ang mga muwebles. Mukhang nasa tama namang lugar ang lahat, pero lagi siyang natitisod. Nag-iba si Anton. Hindi bigla-bigla, hindi magdamag, kundi unti-unti, parang paglubog ng araw tuwing tag-ulan. Kahapon, may liwanag pa ng alas 7, ngayon, madilim na ng alas 6, naging mainitin ang ulo niya. Nakikipag-usap siya sa telepono sa kabilang kwarto nang nakasara ang pinto, at kung papasok si Liza, puputulin niya ang sinasabi niya, at sasabihin, sa trabaho lang to, walang kwenta. Nagsimula siyang umalis sa gabi, para sa mga meeting daw sa kliyente, pagbisita sa site, o hapunan, kasama ang mga contractor. Uuwi siyang ginagabi na amoy sigarilyo, kahit na sinabi niyang 2 taon na siyang tumigil sa paninigarilyo. Tatanungin siya ni Liza, kung kumusta ang araw niya, at sasagot lang ito ng matipid. Normal, nakakapagod. Ayokong makipag-usap. Ang pera, isang paksang dati ay ginagawang baliwala lang ni Anton, ay biglang naging sensitibong usapan. Tumigil siya sa pagdadala kay Liza sa mga restaurant. Bumibili siya ng mga nakasale na pagkain, bagay na hindi niya ginagawa noon. Naalala ni Liza kung paano nito pinagtatawanan noon ang mga taong nag-aabang ng discount. Ngayon, siya na ang tumatambay sa supermarket habang hawak ang cellphone. Kinukumpara ang presyo ng chicken breast. Isang gabi, habang nasa kusina si Liza kasama ang laptop niya, nagbabasa ng mga email sa trabaho. Umupo si Anton sa tapat niya, at sinabi sa tonong humihingi ng pabor, Mahal, pwede bang ikaw muna magbayad ng kuryente at tubig natin ngayong buwan? Na-delay ang pondo sa isang project sa trabaho. Nagtatagal ang accounting sa pag-release ng pera. Aayusin ko rin to in 2 weeks. Tiningnan siya ni Liza. Hindi makatingin ng diretso sa kanya si Anton. Nakatitig ang mga mata nito sa mesa, kinukutkot ng kuko ang isang bitak sa kahoy. Sige, sabi ni Liza. Walang problema. At nagbayad siya. Pati sa sumunod na buwan. At sa susunod pa. Nangako si Anton na aayusin niya ito agad. Napatapos na raw ang proyekto. Na darating ang pera anumang araw. Kalmadong tinatanggap ito ni Liza. Lahat naman nakakaranas ng paghihirap, isip niya. Ang mahalaga ay ang pamilya. Ang mahalaga ay magkasama kami. Ang pagkakatuklas ay nangyari noong tag-ulan, isang pangkaraniwang hapon sa gitna ng linggo. Nagbubukod si Liza ng mga damit na lalabhan. Isang nakagawi ang gawain, halos automatiko na. Sinisiyasat ang mga bulsa. Binubuksan ang mga zipper. Hinihiwalay ang mga decolor. Sa bulsa ng makapal na jacket ni Anton,
Nakita niya ang isang papel na nakatupi sa apat. Binuksan niya ito nang walang iniisip. Inaasahang resibo ito ng grocery o ng parking. Isa itong resibo mula sa isang fast cash loan company. Ang pangalan ng kumpanya ay May Unlaping Express. Wala itong ibig sabihin sa kanya. Pero ang halaga ay nagsasabi ng lahat. 4 na milyong piso. Petsa ng pag-issue. 3 buwan na ang nakalipas. Interest rate. 2 beses itong binasa ni Liza, sa pag-aakalang nagkamali lang siya ng basa. 365% kada taon. Nakatayo siya sa banyo hawak ang papel na iyon, at pakiramdam niya'y gumuho ang sahig at naging yelo. Dumating si Anton pagkalipas ng 1 oras. Ipinatong ni Liza ang resibo sa ibabaw ng mesa sa kusina, at naghintay. Ano to? Tanong niya, nang umupo ang asawa para maghapunan. Tiningnan nito ang papel at nakita ni Liza ang mabilis na kaba na dumaan sa mukha nito, kasing bilis ng hangin na humahawi sa ulap. Makalipas ang 1 segundo ay nakangiti na ito. Lumang papel lang yan. Umutang ako mga 6 na buwan na ang nakakaraan. Matagal ko nang nabayaran yan. Nakalimutan ko lang itapon. Ang petsa rito ay 3 buwan pa lang nakakaraan. 3 buwan ba? Ano namang pakialam natin dun? Bayad na yan. Mahal. Huwag kang mag-alala. Sinabi niya iyon ng magaan, halos masaya pa, at kumuha ng tinapay. Gustong maniwala ni Liza. Gustong-gusto niyang maniwala kaya halos maniwala na siya, halos. Ngunit sa isang bahagi ng kanyang pagkatao, sa lugar kung saan walang katwiran kundi puro kutob lamang, may gumalaw, parang isang maliit na bitak na nabuo sa salamin. Buo pa rin ito, nakikita pa rin, pero alam mong hindi na ito kailanman mabubuo ulit. Hindi na siya nakipagtalo, ibinulsa niya ang resibo sa kanyang bathrobe, hinugasan ang mga plato at natulog. Kinabukasan sa trabaho. Nang oras ng tanghalian habang ang mga katrabaho niya ay nagpunta sa kainan sa kanto, nanatili si Liza sa kanyang mesa at binuksan ang kanyang laptop. Nagsimula siya sa mga basic. Na-search niya sa Google ang pangalan ng loan company sa resibo. Mayroon nga ang kumpanyang iyon. Nairehistro 2 taon na ang nakalipas. Ang opisina ay nasa isang liblib na barangay. May iisang administrator. Inaasahan na ang mga komento sa internet. Huwag na huwag kayong uutang dito. Sobrang laki ng interes. Nagsisimulang tumawag ang mga naniningil 1 linggo pa lang na madelay ang bayad. Binabasa ni Liza ang mga komentong iyon at kinikilala ang mga boses ng mga babaeng dumarating sa law firm na may dalang mga folder ng dokumento at mapupulang mga mata. Pagkatapos ay naalala niya ang calling card. Minsan, noong unang taon ng kanilang kasal, iniwan ni Anton ang calling card nito sa istante sa sala. Puting card, may logo ng developer. Ang posisyon ay Project Department Director. Natandaan ni Liza ang pangalan ng kumpanya. Nakita niya ang card sa isang drawer sa aparador. Tinipe ang pangalan sa portal ng Securities and Exchange Commission at ni-click ang search. 1 taon at kalahati na palang sarado ang kumpanya. Status, revoked. Nag-scroll pababa si Liza. Walang assets, walang final na tax return sa huling 2 taon, isang basyong shell na lang. 1 taon at kalahating pumapasok si Anton sa isang kumpanyang hindi na nag-exist. Bahagyang nanginginig ang mga daliri niya sa keyboard. Sinara ni Liza ang tab, sumandal sa upuan, at ilang minutong tumitig lang sa bintana. Umuulan sa labas. Dumudulas ang mga patak ng ulan sa salamin, at sa bawat patak ay nasasalamin ng isang bahagi ng kulay abong kalangitan. Naisip niya na sa loob ng 6 na taon, namuhay siya kasama ang isang lalaking hindi niya talaga lubos na kilala. Ngunit ang kanyang instinct bilang paralegal, ang propesyong palaging iniinsulto ni Anton bilang isang barat na opisina, ay nagsilbing salbabida niya. Hindi umiyak si Liza, hindi niya tinawagan ang kaibigan niya, hindi siya umuwi para magbasag ng gamit. Kumuha siya ng notepad, ballpen, at nagsimulang ilista kung ano ang mga kailangan niyang kumpirmahin. Una, ang sitwasyong pinansyal ng asawa niya. Dahil nagtatrabaho siya sa isang law firm na nag-aayos ng family at inheritance law, alam ni Liza bilang asawa ang mga legal na paraan para malaman ang mga utang na maaaring makaapekto sa kanilang conjugal properties. Ang katrabaho niya sa kabilang mesa, si Irene, ang nag-aasikaso ng mga ganitong kaso at may mga tamang koneksyon. Humingi ng tulong si Liza rito nang hindi idinidetalye ang problema. Paglipas ng 3 araw, nakuha niya ang resulta. Nang buksan niya ang file sa screen ng computer niya sa trabaho, pakiramdam niya'y nanuyo ang lalamunan niya. 5 utang, 5 mula sa iba't ibang lending companies. Kabuuan, halos 20 milyong piso.
Dalawa sa mga ito ay past due na. Ang isa ay 4 na buwan na. Ang isa ay 2. Sa mga hindi nabayarang utang, ay tumatakbo na ang mga penalty at interes. Lumalaki ang utang araw-araw, na parang masa, na may pampaalsa, ngunit hindi iyon ang pinakamalala. Isa sa mga inutang, na nagkakahalagang 8 milyong piso, ay ginamit ang address nila bilang reference. Sa bahagi ng collateral, nakasulat, ari-ariang nabili sa loob ng kasal. Matatagpuan sa address, at iyon ay ang address nila. Ang one-bedroom apartment na binili nila sa pamamagitan ng housing loan noong 3 taon ng kanilang kasal, at itinuturing ni Liza na kaisa-isang pinakamatibay na pundasyon sa buhay niya. Kumuha si Liza ng mga screenshot ng bawat detalye, bawat linya. Prinint ang mga statement sa printer ng opisina. Isinilid sa isang plastic envelope at itinago sa pinakailalim na drawer ng kanyang mesa. Sa ilalim ng tambak ng mga lumang file. Pagkatapos ay lumabas siya sa fire exit kung saan wala nang naninigarilyo at tumayo roon ng 10 minuto, nakatitig sa pader. Nanginginig ang mga kamay niya, pero ang isip niya'y gumagana nang may kalinawan na hindi niya pa naranasan kailanman. Bumalik siya sa kanyang mesa, inubos ang lumamig na kape, at nagsimulang mag-isip. Hindi gamit ang emosyon, kundi sa mga katotohanan. Nagsinungaling si Anton tungkol sa trabaho niya. Nag-ipon si Anton ng katakot-takot na utang. Inilagay ni Anton sa panganib ang bahay nila, at sa parehong panahon, madalas bisitahin ni Anton ang lola niya para kumbinsihin itong ipamana sa kanya ang apartment sa Makati. Unti-unting nabubuo ang larawan labag sa kanyang loob, parang isang puzzle na ayaw mong buuin dahil alam mo kung anong larawan ang lalabas sa huli. Naging mas mapagmasid na si Liza. Hindi na niya iniiwas ang tingin kapag may kausap sa telepono si Anton sa kabilang kwarto. Napansin niya kung paano nito binubura agad ang mga message kapag lumalapit siya. Ang mga pangalan sa contact list nito ay kakaiba at hindi pamilyar. Boss, Mac, Negosyo, Arturo Kotse. Isang madaling araw, habang tulog si Anton, kinuha ni Liza ang cellphone nito mula sa bedside table. Alam niya ang password. 1,000 beses na itong type ni Anton sa harap niya nang hindi tinatago. Binuksan niya ang conversation kay boss at nabasa. Matigas ulo ng matanda. Ayaw pumirma. Kailangan nating gipitin pa. Ang sagot, may kilala akong psychiatrist. Pag-usapan natin. Ibinalik ni Liza ang cellphone sa lugar nito. Humiga sa kama. Nagkumot hanggang leeg at nanatiling dilat hanggang mag-umaga. Nakikinig sa mahinahong paghinga ng lalaking natutulog sa tabi niya, na hindi na niya kilala. Kinabukasan, kinuhanan niya ng litrato ang usapan. Nasa banyo si Anton. Naiwan ang cellphone sa kusina. Idinagdag niya ang mga litrato sa folder niya sa trabaho. Patuloy na kumakapal ang folder. Hindi pa niya alam para saan. Sa kabilang dulo ng lungsod, sa apartment na may matataas na kisame at maingay na sahig na kahoy, nakaupo si Lola Flora sa mesang nara. Nagsusulat ng panibagong linya sa kanyang notebook. Pumunta na naman si Anton. Nabanggit ang abogado. May dalang blankong form. Hindi ako pumirma. Tinago ko ang form sa aparador, sa gitna ng mga tuwalya. At sa kabilang pahina, gamit ang kanyang malinis na sulat, nakasulat, tawagan si Carmen. Pag-usapan ang voice recorder. 2 babae, apo at lola. Parehong lumalaban sa kani-kanilang paraan sa isang tahimik na giyera laban sa iisang lalaki. At wala ni isa sa kanila ang nakakaalam, na ganoon din ang ginagawa ng isa't isa, parang 2 sundalong naghahanap ng bomba, na naglalakad sa iisang field mula sa magkabilang direksyon. Hindi nakikita ang isa't isa sa hamog, pero dinedefuse ang iisang mga bomba. Si Aling Carmen. Nang mapakinggan niya si Lola Flora sa 1,000 pagkakataon sa hapagkainan sa kusina, habang ang orasan sa dingding na hugis bahay ay dahan-dahang tumutunog, sinabi niya ng maikli, Flora, oras na para mag-record. Hindi sa notebook, sa voice recorder. Ang notebook madaling pabulaanan. Sasabihin nilang isinulat mo lang kung ano ang gusto mo, pero ang boses ay boses. Hindi yan mapepeke. Keypad lang ang cellphone ko, Carmen. Anong recorder ang sinasabi mo? Dadalhin ko sa'yo ang luma kong smartphone. May app iyon. Pipindutin mo lang ang button at magre-record na. Tuturuan kita. Nang gabing iyon, dinala ni Aling Carmen ang cellphone. Tinuruan niya itong mag-record, paano i-stop, paano tingnan kung na-save ang file. Sinuot ni Lola Flora ang salamin niya. Pinindot gamit ang daliri. Nalito, inulit-ulit. Pagkalipas ng kalahating oras,
Kumpiyansa na niyang napipindot ang pulang button at nakikita ang mga segundong tumatakbo sa screen at hindi niya mapapansin to. Ipatong mo ang cellphone sa maliit na mesa malapit sa pinto, takpan mo ng dyaryo o magazine. Ang importante ay buksan mo na ito bago pa man siya pumasok. Tumango si Lola Flora. Inubos nila ang tsaa at umuwi na si Aling Carmen. Nanatili pa si Lola Flora. Sa kusina hawak ang sirang smartphone ng iba. Iniisip na sa edad na 71 no. Nag-aaral siya ng pamamaraan ng pag-espiya para maprotektahan ang bahay niya mula sa sarili niyang manugang. Sa labas, hinihipan ng hangin ang matandang puno ng mangga sa bakuran at ang mga anino ng mga sanga ay gumagapang sa kisame ng kusina na parang mga balisang kamay. Nang gabing iyon, nagtagal pa ng kaunti si Liza sa trabaho kaysa sa normal. Nasa mesa niya ang file ni Mrs. Castro, isang middle-aged na babae na dumating sa opisina, 2 linggo na ang nakakaraan. Nanginginig ang mga kamay at may dalang plastic bag sa halip na briefcase. Sa loob ng plastic ay may mga dokumento, isang peking special power of attorney na ginamit ng manugang ni Mrs. Castro para subukang ilipat sa pangalan nito ang bahay ng kanyang biyenan habang nakakonfine ito pagkatapos ng heart surgery. Halatang halata ang peking pirma, ngunit ang notary public, tulad ng napag-alaman kinalaunan, ay kakilala ng manugang at nagbulag-bulagan. Sinusuri ni Liza ang mga papeles, pinagkukumpara ang mga petsa, nililista ang mga kontradiksyon sa mga salaysay, at habang lumalalim ang pag-aaral niya sa kaso, pakiramdam niya'y sumisikip ang kanyang dibdib. Nakikita niya ang kwento ng ibang tao, pero sa parehong pagkakataon ay nakikita rin niya ang sarili niya sa salamin. Napakabigat ng kabalintunaan, napakalinaw, kaya't gusto niyang tumayo mula sa mesa at lumabas para huminga. Ngunit hindi lumabas si Liza. Isinulat niya ang report, sinara ang folder, pinatay ang computer, at nanatiling nakaupo ng 1 minuto sa katahimikan ng walang taong opisina. 7:30 na sa orasan sa dingding, ayaw niyang umuwi. Sa bahay nandoon si Anton, o wala, na pareho na lang din naman lately. Kapag nasa bahay ito, nakatutok lang sa cellphone, o nanonood ng TV na parang wala naman ang isip doon. Kapag wala ito, mag-isang naiiwang nag-iisip si Liza ng mga bagay na ayaw niyang isipin. Bigla niyang ginustong bisitahin ang lola niya nang walang pasabi. Uminom ng tsaa, umupo sa kusina, makinig sa pagtiktak ng orasan, at makinig sa kwento ng lola niya na nag-ampon na naman daw ng pusa ang kapitbahay sa 5 palapag kahit nangako itong hindi na mag-aalaga pa. Gusto niya ng pagmamahal na tunay, walang halong panlilinlang. Hindi siya tumawag bago pumunta. Madalas ay ginagawa niya ito dahil ayaw ni Lola Flora ng mga biglaang bisita. Sabi nito, ang mga bisita daw ay nangangailangan ng paghahanda, kahit man lang magpakulo ng tubig at maglabas ng bisikwit. Pero nang gabing iyon, sumakay lang ng kotse si Liza at nagmaneho. Sa daan, bumili siya sa 124-hour convenience store ng 1 kahon ng tsokolate. Paborito ng lola niya ang mga tsokolate. Mula sa sikat na espesyal na ensaymada sa kanto, umakyat siya sa 3 palapag at nag-doorbell. Mula sa loob ay narinig ang mabagal na mga yabag ng kanyang lola na may kasamang tunog ng mga tsinelas na sumasayad sa kahoy na sahig. Umikot ang kandado. Bumukas ang pinto. Nasa hamba ng pinto si Lola Flora. At sa unang segundo, naisip ni Liza na baka inaatake ito sa puso. Nawalan ng kulay ang mukha nito. Nanlalaki ang mga mata. Halatang nanginginig ang kamay nitong nakahawak sa doorknob, ngunit hindi iyon stroke o heart attack, takot iyon. Yung takot na kontrolado at nararamdaman lang ng taong may alam na lihim, na walang ibang nakakaalam. Liza, hinawakan ni Lola Flora ang apo, sa manggas ng jacket, at hinila ito papasok. Bilis, pumunta ka sa kusina, sa ilalim ng mesa, at manahimik ka. Kahit anong marinig mo, huwag kang iimik. Mahina ang boses nito. Halos pabulong na, pero may kung ano roon na nagpasunod kay Liza nang walang pag-aalinlangan. Nang walang tanong kung bakit o lola, anong nangyayari? Pumasok lang siya, dumaan sa pasilyo papuntang kusina, ang parehong pasilyong tinatakbuhan niya nang nakayapak noong bata pa siya, at sumiksik sa ilalim ng mesang nara. Napakalaki at mabigat ng mesa, may makakapal at inukit na mga paa. Iniuwi ito ng lolo niya mula sa isang business trip, at nandun na sa kusinang iyon simulat sa pool. Amoy kahoy sa ilalim, at may amoy rin ng floor wax na kinukuskos ng lola niya sa sahig buwan-buwan. Niyakap ni Liza ang mga tuhod niya.
Isinandal ang likod sa pader, at niyakap ang sarili. Napakalakas ng tibok ng puso niya, na parang naririnig sa buong bahay. Tumunog ang doorbell makalipas ang 1 minuto. Binuksan ng lola ang pinto. Narinig ni Liza ang pag-ikot ng kandado, ang paglangit-ngit ng pinto, at ang isang mabigat na taong pumasok sa pasilyo. Agad niyang nakilala ang mga yabag. Makikilala niya iyon sa libo-libo pa mang iba mabibigat. Sigurado, may kasamang mahinang paglangit-ngit ng swelas, ng sapatos sa lumang sahig. Eksaktong ganoon maglakad si Anton. Dala-dala ang buong bigat niya, walang pag-aalinlangan, gaya ng taong sanay mag-okupa ng malaking espasyo. Magandang gabi, Lola Flora. May dala po akong prutas, matatamis na mangga at ubas na masarap. Salamat, Anton. Tuloy ka sa sala. Magpapakulo lang ako ng tubig. Narinig ni Liza ang pagkaluskos ng plastic bag, mga hakbang papuntang sala, ang pag-ungol ng inupuang sofa. Pagkatapos, dumaan ang lola sa kusina papunta sa banyo. Malamang para maghugas ng kamay o para ilagay ang prutas sa lalagyan. Nang dumaan ito sa pintuan ng kusina, bahagyang bumagal ang lakad nito ng 1 segundo, at nagsalita ng napakahina na halos hindi marinig, tahimik lang. Isang salita. Hindi humihinto. Hindi lumilingon, parang bumuntong hininga lang, habang naglalakad. Ngunit narinig at naintindihan ito ni Liza. Alam ng lola niya ang ginagawa nito. Ang unang ilang minuto ng pag-uusap ay normal lang, masyadong normal. Naisip ni Liza habang nakasiksik sa ilalim ng mesa. Nagkamali kaya ako? OA lang ba si lola? Bumisita ba talaga si Anton ng normal? Tinatanong ni Anton ang kalusugan nito, ang blood pressure nito, kung pumunta ba ito sa doktor noong nakaraang linggo. Sumasagot ng kalmado si Lola Flora. Nakarating sa kusina ang pagtama ng tasa sa platito at ang amoy ng matapang na tsaa, tulad ng laging ginagawa ng lola. Pagkatapos ay nag-iba ang tono. Hindi agad-agad. Una, parang bumuelo si Anton, gaya ng eroplanong nasa runway. Nag-usap tungkol sa panahon, pagkatapos tungkol sa bubong ng building, na kailangan ng i-repair, tapos sa pagtaas ng presyo ng kuryente, at tubig, at sa wakas, ay binigkas na niya ang pangungusap, na nagpabigat sa hangin sa buong apartment. Lola Flora, kailangan po nating mag-usap ng seryoso. Sa ilalim ng mesa, pinigilan ni Liza ang kanyang paghinga. Tinakpan ang bunganga niya ng kanyang palad at pinakinggang mabuti. 6 na buwan niyo na po akong pinapaikot-ikot sa mga papeles. Iba ang tunog ng boses ni Anton kumpara sa dati. Nawala ang laging mahinahong boses niya, ang palakaibigang tono, ang maamong manugang, na nagdadala ng prutas, at nag-aayos ng gripo. Ang naiwan ay isang malamig, at propesyonal na tono. Hindi ganito kinakausap ang isang lola, kundi isang kontraktor na na-delay sa pagbayad. Naipaliwanag ko na sa iyo ng maraming beses. Kailangan niyo lang pirmahan ang deed of donation, at matatapos na ang mga problema niyo. Ipapa-renovate natin ito. Babayaran natin ang association dues. At wala na kayong problemahin. Wala na naman akong pinoproblema. Sagot ni Lola Flora. Matatag ang boses nito, kalmado, at nakita ni Liza, nakilala ang lola niya buong buhay niya, na pinaghandaan nito ang pag-uusap na ito. Nasa tamang pag-iisip pa ako, may pensiyon ako at may sariling bahay. Iyan nga ang problema. Bahagyang nilakasan ni Anton ang boses. Tingin niyo ba habang buhay kayong magiging malakas? 78 na kayo. Malapit na kayong hindi makaakyat sa hagdan. At habang nangyayari yon, nakatenga ang apartment. Hindi nakatenga ang apartment. Dito ako nakatira. At dito tumira ang anak ko, at lumaki ang apo ko. Ang apo ninyo, kung tutuusin, ay nakatira sa isang 1-bedroom apartment at nagbabayad ng housing loan. At kayo nandito, sa isang napakalaking bahay, nakakapit sa mga alaala. Kailangan nating maging praktikal, Lola Flora. Sandaling tumahimik, narinig ni Liza, na dahan-dahang ibinaba ng lola ang tasa nito sa mesa, walang ginagawang ingay. Pagkatapos, sinabi ni Lola Flora, Anton, 3 taon na kitang pinapakinggan. Sabi mo gusto mong tumulong, na nag-aalala ka sa pamilya. At ngayon nakaupo ka sa sofa ko, pinapangaralan ako, kung paano ako dapat mamuhay sa sarili kong bahay. Tama na. Hindi po tama na. Hininaan ni Anton ang boses. Habang nakasandal sa malamig na pader sa ilalim ng mesa, naramdaman ni Liza na may tumayong balahibo sa likod niya. Hindi pa niya kailanman narinig ang tonong ito mula sa asawa niya. Mababa, matigas, at parang bakal. Prangkahan na tayo, Lola.
Si Liza, wala siyang alam sa mga ari-arian. Nagtatrabaho siya sa isang walang kwentang opisina na maliit magpasweldo. Wala siyang pananaw, wala siyang utak para sa mga seryosong desisyon. 6 na taon kong binubuhay ang pamilyang to. 6 na taon akong nagpupunta dito para magdala ng groceries at mag-ayos ng gripo nyo. At anong sasabihin nyo sa akin? Salamat at paalam? Pumikit si Liza. Bumagsak sa kanya ang mga salita ng asawa niya, na parang mga bato, isa-isa, mabibigat at masakit. 6 na taon. 6 na taon. Natulog siya sa tabi ng lalaking iyon. Ipinagluto niya ito ng almusal. Nilabhan niya ang mga polo nito. Iniyakan niya ang mga problema nito sa trabaho. At ito pala, binibilang nito kung ilang beses itong nagdala ng pinamili. Kung ilang beses itong nag-ayos ng gripo, parang isang investor na binibilang ang puhunan niya at nag-iintay ng tubo. Hindi ko kailangan ng pasasalamat ninyo, pagpapatuloy ni Anton. Kailangan ko ang bahay. Pirmahan niyo ang deed of donation sa pangalan ko. Hindi kay Liza, kundi sa akin. Kasi kung sa kanya ipapangalan, susunod din naman siya sa lahat ng ididikta ko. Pero mas madali kung ako na agad ang may kontrol. Wala nang ibang idadaan pa. Paano kung hindi ako pumayag? Matatag pa rin ang boses ng lola. Kinagat ni Liza ang manggas ng kanyang jacket para hindi gumawa ng ingay. Eddie, dadaan ako sa ibang paraan. Mabagal ang pananalita ni Anton, at sa kabagalan nito ay may mas nakakatakot pa kaysa sa pagsigaw. May kakilala akong psychiatrist. Magaling, lisensyado, at opisyal. Alam niyo ba kung paano to gumagana? Isang medical report na may demensya kayo, at idedeklara kayong hindi na kayang magdesisyon para sa sarili niyo. Pagkatapos, magtatalaga ang judge ng guardian. Yung pinakamalapit na kamag-anak, yung apo niyo. Kaso busy siya, nagtatrabaho, walang oras. Kaya isang mapagmahal na manugang na 6 na taong nag-alaga sa lola niya, naghatid sa doktor, bumili ng mga kailangan perpektong kandidato. Hindi na magdadalawang isip ang judge. Ang katahimikan sa kwarto ay naging napakabigat na naririnig ni Liza ang tibok ng sarili niyang puso, mabilis at parang pinupukpok na basyong bariles. Nai-imagine niya ang eksena. Ang lola niya, idideklara na wala sa katinuan. I-e-examine ng isang di kilalang doktor bilang formalidad, at gagawa ng report. Ang lola niya nakabisado ang lahat ng ginastos noong nakaraang buwan, na nakakabasa ng maliliit na letra kahit walang salamin, na nag-ehersisyo sa umaga tuwing bukas ang bintana idedeklarang inutil. At si Liza, tanong ni Lola Flora, saan siya lulugar sa lahat ng to? Tumawa ng bahagya si Anton. Narinig iyon ni Liza, isang mabilis na paghigop ng hangin sa ilong, halos pigil na halakhak, at narealize niyang iyon ang tunog na hinding-hindi niya makakalimutan sa buong buhay niya. Hindi ang mga salita, hindi ang pagbabanta, kundi yung pilit na tawa na nagdadala ng lahat ng pandidiri na kayang gawin ng isang taong hindi naman talaga nagmahal kailanman. Si Liza. Pinakasalan ko siya kasi siya lang ang tagapagmana ng isang apartment sa Makati. Sa tingin niyo ba kailangan ko ng babaeng nagtatrabaho sa opisina na sumesweldo lang ng barya? Kailangan ko ang apartment na to sa simula pa lang. At makukuha ko to sa ayaw at sa gusto niyo. Sa ilalim ng mesa, kinagat ni Liza ang sariling kamao. Hindi ang palad, hindi ang daliri, kundi ang buong kamao niya. Pinipilit ipasok ang mga buto ng daliri sa pagitan ng kanyang mga ngipin. Totoo ang sakit. At nakatulong iyon para hindi siya mapasigaw. Tulo ng tulo ang mga luha sa kanyang mukha. Pero wala siyang ginawang ingay, kahit konti. Tumahimik ng matagal si Lola Flora, isang mabigat na katahimikan na naglalaman ng lahat. 40 taon ng pagiging accountant, ang nakasanayang pananahimik kahit gustong-gusto ng sumigaw. At ang kaalaman na ang susunod na sasabihin, ay dapat sabihin sa tamang paraan. Alam mo ba, Anton? Sabi niya sa wakas. Sa loob ng 40 taon kong pagbibilang ng pera ng ibang tao sa pabrika, isang bagay lang ang natutunan ko. Kapag nagsimulang magbanta ang isang tao, ibig sabihin wala na siyang ibang alas. Wala ng pera, wala ng konsensya, walang plan B. Hindi ka pumunta rito na may bentahe. Pumunta ka rito dahil wala ka ng ibang mapupuntahan. Nagsimulang magsalita si Anton. Mas mataas ang boses at mas galit. Ngunit ng mga oras na iyon, may narinig na ingay sa kusina. Dahil sa pamamanhid, sinubukan ni Liza na ibahin ang pwesto niya at nasagi ng kanyang paa ang isang maliit na upuan. Gumalaw ang mga kahoy na paa nito sa tiles, maikli pero malinaw na tunog. Ano yon?
Natigilan si Anton. Yung pusa lang siguro. Kalmadong sagot ni Lola Flora. Yung pusa ng kapitbahay nakakapasok minsan sa bintana. 3 taon nang walang pusa ang lola niya. Ang huli niyang alaga, isang pusa na nagngangalang Mingming, ay namatay sa katandaan at sinabi ni Lola Flora noon na hindi na siya mag-aalaga pa dahil mas mahirap ilibing ang hayop kaysa tao. Ngunit hindi iyon alam ni Anton. O baka nakalimutan niya, o baka wala lang siyang pakialam. Ngunit naintindihan iyon ni Liza. Wala nang silbi ang pagtatago. Tama na ang narinig niya, higit pa sa sapat. Narinig niya ang katotohanan, ang parehong katotohanan, na unti-unti na niyang pinaghihinalaan dahil sa mga resibo at bank statement, ngunit hanggang kanina ay pwede pang isantabi, ipaliwanag, at palampasin. Ngayon, wala nang dapat ipaliwanag. Ang mga salita ng kanyang asawa ay lumulutang sa hangin na parang amoy ng usok pagkatapos ng sunog. Hindi sila madaling mawala. Gumapang siya palabas sa ilalim ng mesa. Manhid na ang mga tuhod niya. Masakit ang likod niya. Kumikinang ang mga luha sa kanyang mukha. Pinunasan niya ang kanyang mukha gamit ang manggas. Dumaan sa pasilyo at tumayo sa mismong pintuan ng sala. Nakaupo si Anton sa upuan ni Lola. Ang upuang dati ay inuupuan ng kanyang lolo Pedro habang nagbabasa ng dyaryo. Nakaupo siyang nakadekwatro na parang boss, at siya ang may-ari ng bahay. Nang makita niya ang kanyang asawa sa hamba ng pinto, naglaho ang ekspresyong iyon sa isang iglap. Nakita ni Liza na nag-iba ang mukha nito. Una gulat, tapos takot, tapos pilit ng ngiti. Mahal, anong ginagawa mo rito? Bumisita lang ako kay Lola. Nag-uusap lang kami. Narinig ko ang lahat, sabi ni Liza. Siya mismo ay nagulat sa sarili niyang boses. Hindi ito nanginginig, matatag at tuyo na parang papel. Tungkol sa psychiatrist, sa deed of donation, kung bakit mo ako pinakasalan. Tumayo si Anton, mula sa sofa. Mabilis ang paggalaw niya. Tumayo siya na parang nasuntok at humakbang palapit sa kanya. Nakabukas ang mga palad. Isang kilos na dapat sana ay nangangahulugang gusto niyang makipag-ayos. Ngunit halatang napakapeke. Makinig ka, na mali ka lang ng intindi. Galit lang ako. May problema ako sa trabaho. Nasabi ko ang mga bagay na hindi ko naman sinasadya. Alam mo naman, minsan nadudulas tayo. Wala kang trabaho, putol ni Liza. Hindi pa rin nanginginig ang boses nito, at nakakapit siya sa boses na iyon na parang hawakan sa basang hagdan. 1 taon at kalahati nang nagsara ang kumpanya mo. May 5 kang utang sa mga lending company. 2 dun Juna. Umabot sa 20 milyong piso ang utang mo, at ginamit mong collateral ang bahay natin nang wala man lang pasabi sa akin. Namutla si Anton. Hindi lang ng kaunti. Naging kasing puti siya ng pader sa likuran niya. Bahagyang bumuka ang bibig niya. Nahulog ang mga braso niya sa gilid. At natahimik ng mga 10 segundo. Sa katahimikang iyon ay dinig na dinig ang patak ng gripo sa kusina. Yung mismong inayos niya noong isang araw. Paano mo nalaman? Nagawa niyang itanong. Nagtatrabaho ako sa law firm, Anton. Sa family at inheritance law. Araw-araw may nakikita akong mga taong kagaya mo. Araw-araw, may dumadating na mga babae. Naniloko rin ang mga asawa nila ng ganyan. Hindi ko lang inakala na isa sa mga yon ay nasa loob ng pamamahay ko. Tahimik na tumayo si Lola Flora mula sa sofa, pumunta sa may pintuan, kinuha ang cellphone mula sa mesa, pinatay ang recording at iniharap ang screen kay Anton. Sa screen ay kumikinang ang mga numero. 43 minutes and 12 seconds. Binuksan ko to nung nag-doorbell ka. Kalmadong sabi ng lola niya. Nandito ang lahat ng sinabi mo. Nawalan na ng kontrol si Anton. Humakbang siya papalapit sa lola at sa kilos na iyon, may nagpatindig ng balahibo ni Liza. Hindi pa iyon aktong pananakit. Ngunit konti na lang ay mananakit na. Ibigay mo sa akin ang cellphone na yan. At doon na sa pinto, na hindi na nailak ni Lola Flora, nang pumasok si Anton lumitaw si Aling Carmen. Maliit, payat, nakasuot ng duster at tsinelas, pero tuwid na tuwid ang likod, at may tingin na makakapagpanginig sa tuhod ng sinuman, mula pa noong panahon na nag-iimbestiga siya sa presinto. Bata, sabi niya sa mababang boses, at ang kanyang boses ay parang bumabasa ng sentensya sa korte. Narinig ko ang lahat mula sa kabilang pader. Ang mga pader dito, gaya ng napansin mo, ay makakapal, pero dinig na dinig ang boses. At may nakasanayan ako. Kapag may naririnig akong nagbabanta sa matanda, tumatawag ako sa mga pulis. Nandito na sila sa loob ng 15 minuto. Mas mabuting umalis ka na ngayon. Nanatiling nakatayo si Anton sa gitna ng sala,
nakatingin sa tatlong babae, sa kanyang asawa na nasa may pintuan, may mapupulang mata at tuwid ang likod, sa lola na may hawak na cellphone, kung saan nakarecord ang lahat ng kanyang pagbabanta, at sa kapitbahay na nasa may pinto, hawak ang awtoridad ng isang dating investigador, at ang bantang paparating ang pulisya, sa loob ng 15 minuto. Naintindihan niya, pero hindi agad-agad. Sa loob ng 5 segundo, tumingin pa rin siya sa mga mata ng bawat isa, parang na-corner na hayop na naghahanap ng lulusutan. Pagkatapos, nag-iba ang mukha niya na may halong galit. Hinablot niya ang kanyang jacket, binuksan ang pinto, at umalis. Ipinagsarhan niya ng pinto ng sobrang lakas kaya may nalaglag na alikabok mula sa kisame. Maliliit na puting alikabok na bumagsak sa dyaryo na nakatakip sa cellphone, at sa lumang sahig na kahoy, na nagtatago sa mga yabag ng 4 na henerasyon ng pamilyang iyon. Ang mga yabag sa hagdan, mabibigat at mabilis, ay nawala makalipas ang kalahating minuto. Sumara ng malakas ang main gate. Nilock ni Aling Carmen ang pinto ng 2 beses. Pumasok sa sala at umupo sa isang upuan. Napaupo ulit si Lola Flora sa sofa, at inilagay ang cellphone sa kanyang kandungan. Nanginginig ang mga kamay niya sa unang pagkakataon ng gabing iyon. Nanatiling nakatayo si Liza sa hamba ng pinto ng ilang segundo. Pagkatapos, nagpunta siya sa kusina. Ipinatong ang mga kamay sa mesang nara at umiyak. Walang ingay, hindi sumisigaw, isang tahimik at malalim na pag-iyak gamit ang buong katawan. Nanginginig ang mga balikat niya, umaagos ang mga luha, at hindi na niya sinubukan pang punasan ang mga ito. Hindi siya umiiyak sa lungkot o kahihiyan. Umiiyak siya dahil sa ginhawa. Isang napakalaking ginhawang. Halos hindi magkasya sa kanyang dibdib. Parang sa loob ng 6 na taon, may pinasan siyang mabigat, hindi alam kung gaano iyon kabigat. At ngayon, naibaba na niya iyon at nakitang pupwede palang huminga, nang wala ang pasaning iyon. Huminga lang ng malalim, malaya. Pumunta si Lola Flora sa kusina. Umupo sa tabi niya, at ipinatong ang kamay sa balikat niya. Walang sinabi ito, basta nanatili lang roon. At ang kamay nito ay mainit at mabigat, at amoy tsaa at bahagyang amoy sabong lavender, na 20 taon na nitong binibili sa iisang tindahan sa palengke. Dumidilim na sa labas, at ang dilaw na ilaw ng bumbilya sa kusina ay tumatama sa mesa, sa mga pader, sa kanilang mga kamay. Isang mainit at makapamilyang ilaw na laging nandyan, at parang magtatagal pa. Kinabukasan, isinampa ni Liza ang kasong annulment. Nagpunta siya sa korte ng maaga bago pumasok sa trabaho. Suot ang parehong jacket na sinuot niya noong magtago siya sa ilalim ng mesa ng kanyang lola. May marka ng floor wax sa siko niya. Napansin lang niya iyon noong nakapila siya sa bintana ng clerk of court. Pinunasan niya ito ng daliri niya. Hindi matanggal kaya hinayaan niya na lang. Nalaman ni Anton ang kaso. Tumawag siya ng gabing iyon. Sinagot ni Liza ang unang tawag. Mabilis magsalita ito. Putol-putol. Pabago-bago ang boses. Minsan nagmamakaawa. At minsan nakakaawa. Liza, teka, wag mong gawin to. Nasabi ko lang. Yun kasi na-stress ako. May mga utang ako. Punong-puno na ako. Pero mahal kita. Alam mo yan. Pag-usapan natin to ng maayos. Wala nang husgado. Pinakasalan mo ako. Para sa apartment ni Lola. Anton. Ikaw mismo nagsabi gamit ang boses mo. Gamit ang sarili mong mga salita. Ano pang pag-uusapan natin? Hindi ko sinasadya yon. Galit lang ako. Ako binaba ni Liza ang telepono. Tumunog ulit ang telepono pagkalipas ng 30 segundo. At isa pa at isa pa. Sa pagtatapos ng gabi, may 4 na siyang missed calls. Kinabukasan ay 11. Pagkatapos ay dumating ang mahahabang mensahe noong madaling araw. Minsan nagmamakaawa si Anton. Minsan naninisi. Minsan nagsisisi. Isinusulat nito na itinayo nito ang pamilya sa loob ng 6 na taon, na nag-invest siya habang siya ay nanatili sa walang kwentang trabaho, na deserve man lang niya ang isang maayos na pag-uusap. Sa isang mensahe sabi nito, wala kang mararating. Kapag wala ako. Sa sumunod, patawad, hindi ko sinasadya, at muli, utang mo sa akin ang lahat. Binabasa ito ni Liza, hindi sumasagot, at inisave ang bawat mensahe. Screenshot. Petsa. Oras. Patuloy na kumakapal ang folder sa trabaho. Makalipas ang 1 linggo, nang malinaw ng hindi gumagana ang pagmamakaawa, nag-iba ng taktika si Anton. Nagbago ang tono ng mga text niya. Malamig, diretso,
may bahid ng pagbabanta. Sinabi nito na hihingi siya ng hati sa apartment dahil sa mga ininvest niya sa kasal nila. Dinagdag pa nito na kapag hindi nakipag-areglo si Liza, isusumbong siya sa trabaho niya na gumamit daw ng impormasyon para sa personal na interes. Makalipas ang 2 araw, nagbanta siyang magrereklamo sa Integrated Bar of the Philippines. Binasa ni Liza ang mga mensahe habang nananghalian. Nakaupo sa cafeteria sa kabilang kalye ng opisina. Inubos niya ang kape, nagpunas ng kamay gamit ang tissue, at tinawagan si Irene. Ang katrabahong tumulong sa kanya sa pag-iimbestiga sa sitwasyong pinansyal ni Anton. Irene, pwede mo bang inotaryo yung conversation natin sa cellphone? Oo naman. Dalhin mo dito yung phone mo bukas ng umaga. Ako nang bahala. Pagkalipas ng 3 araw, naipanotaryo na ang buong conversation at isinama bilang ebidensya sa kaso. Pagbabanta, pagmamakaawa, pag-aakusa, lahat iyon ay naging ebidensya. At doon na nagsimulang tumawag ang mga hindi kilalang numero. Ang una ay tumawag ng Biyernes, lalaki, paos ang boses. Liza, asawa ni Anton. May utang sa akin, asawa mo na 2.5 milyong piso. Nangako siyang magbabayad pagkabenta ng bahay. Kailan kami makakasingil? Kalmadong sumagot si Liza. Hindi ako co-maker sa mga inutang ng asawa ko. Nasa proseso po kami ng annulment. Lahat ng reklamo, idiretso nyo sa kanya, ng personal o idaan nyo sa korte. Ang pangalawang tawag ay kinabukasan. Ang pangatlo, pagkalipas ng 2 araw, ang mga pinagkakautangan ni Anton, na pinangakuan niyang babayaran kapag naibenta na ang apartment, ay natuklasang walang apartment at nagsimulang maghanap ng masingil. Sa bawat isa ay sinasabi ni Liza ang parehong linya, na may kalmadong boses, walang emosyon, tulad ng sa trabaho. May ilan na nagmura, may isang nagbanta, pero karamihan, pagkarinig sa salitang korte, nananahimik, at binababa ang telepono. Ang hearing para sa annulment ay itinakda makalipas ang 4 na buwan. Dumating si Anton, kasama ang abogado nito, isang batang lalaki na nakasuot ng napakasikip na suit na binabasa ang mga papeles na parang ngayon lang nakita ang mga ito. Mukhang kawawa si Anton. Pumayat siya. Malalim ang mga eye bags, gusot ang polo. Hindi siya makatingin kay Liza. Sa mesa lang siya nakatitig. Sinubukan ng abogado ni Anton na ipadismiss ang audio recording, na kinuha raw ng walang paalam, na nilabag ang privacy, kaya hindi raw iyon pwede gamiting ebidensya. Ang abogado ni Liza, si Attorney Mendoza, isang partner sa law firm, babaeng nasa edad 50, na may maikling buhok at boses, na nagpapaupo ng diretsyo maging sa mga judge, ay tumayo at nagpaliwanag. Ang recording ay ginawa ni Lola Flora sa loob ng sarili niyang bahay, gamit ang sarili niyang gadget, sa pagkakataong siya mismo ay direktang nakakatanggap ng pagbabanta. Dinudokumento niya ang pagbabanta laban sa kanya. Hindi ito isinagawang wiretapping, kundi isang pagdepensa sa sarili ng isang matanda na binabantaan ng pagiging legally incapacitated. Nakita ng judge ang punto. Inexamine ang recording, binasa ang transcript, at tinanggap ito. Libre ang serbisyo ni Attorney Mendoza sa kasong ito. Sinabi na niya ito kay Liza sa simula pa lang. 30 taon na ako sa family law. Isa sa bawat 2 kaso may isang lalaki na pumasok sa pamilya dahil sa lupa at bahay. Pero hindi lahat ng kaso ay mayroong lola na may voice recorder. Gagawin ko ito dahil sa prinsipyo. Nag-grant ang annulment. Naiwan kay Liza ang bahay. At ang mga utang ay solong responsibilidad ni Anton dahil itinago niya ang mga ito at ginamit ang ari-arian bilang collateral nang hindi alam ng kanyang asawa. Nag-appeal si Anton at natalo. Ang mahistrado ng Court of Appeals, isang babaeng may pagod na mga mata, binasa ang kaso at sinabi ng maikli, walang batayan para baguhin ang hatol. Samantala, nahahanap na si Anton ng mga pinagkakautangan niya. Walang asawa, walang akses sa bahay ng iba, walang trabaho, at walang kinabukasan, naiwan mag-isa si Anton sa mga utang niya. Kinakasuhan na siya ng mga kakilala niyang may pautang sa kanya. Hinatak na ang kotse niya. Ilang buwan matapos ang annulment, umuwi si Anton sa probinsya ng nanay niya. Nalaman na lang ni Liza, nang hindi sinasadya. Si Carla, ang kaibigan niya kung saan nagsimula ang lahat, ay nagpadala sa kanya ng message. Nabalitaan ko umuwi na si Anton, sa probinsya. Sabi, ngayon lang daw nalaman ng nanay niya ang lahat ng mga kalokohan niya. Binasa ni Liza ang text, sinara ang cellphone,
at hindi na muling inisip ang tungkol sa kanya. Pagkatapos ng annulment, naging kakaiba ang mga unang linggo. Uuwi si Liza sa isang one-bedroom apartment na muntik na niyang mawala at hindi niya makilala ang sarili niyang katahimikan. Dati, ang katahimikan sa loob ng bahay ay mabigat, parang nakabanat na lubid. Hinihintay niya ang tunog ng susi sa pinto, ang mga yabag, at ang boses ni Anton. Ngayon, ang katahimikan ay iba maaliwalas, malawak. Makakahinga ka ng maluwag doon. Nagsimula niyang mapansin ang mga bagay na hindi niya pinansin sa loob ng 6 na taon. Na gusto niyang uminom ng kape sa umaga malapit sa bintana, at hindi sa mesa, tulad ng gusto ni Anton. Na gusto niyang magbasa bago matulog, at hindi manood ng mga palabas na gusto nito. Na hindi niya kailangang magpaalam para lang bisitahin ang kaibigan niya, tuwing Sabado. Maliliit na detalye lang iyon. Pero bumubuo ito sa isang buhay na sa loob ng 6 na taon ay ipinamuhay niya hindi base sa gusto niya, kundi kung ano ang maginhawa para sa ibang tao. Ang unang seryosong hakbang niya ay ang apartment ng lola niya. Pumunta si Liza kay Lola Flora, dala ang laptop at folder ng mga dokumento. Umupo siya sa mesang nara at sinabing, "Lola, aayusin na natin ito para wala nang makakalapit sa'yo ulit." 2 araw silang nagtrabaho. Gumawa sila ng huling habilin na pinanotaryo. Ang apartment ay mapupunta kay Liza, pero may usufruct si Lola Flora habang buhay siya. Ipinarehistro nila ito sa Registry of Deeds, at in-update nila ang lahat ng dokumento. Ngayon, kapag may sumubok magrehistro ng kahit anong dokumento sa bahay na iyon, malalaman kaagad ni Liza. Makakatanggap agad siya ng email at text message. Bumisita si Aling Carmen, habang nag-aayos sila ng papeles. Tiningnan ang mga nakakalat na papeles sa mesa, at si Liza, na may lapis sa likod ng tenga, at bukas ang laptop sa website ng registry, at sinabi, "Ayan, ganyan dapat." At habang umiinom ng tsaa, may sinabi siyang tumatak sa isip ni Liza at hindi na maalis. "Abogada ka, iha. Ikaw na mismo ang dumaan dito. Ilang mga babae kayang tulad mo ang naliligaw ngayon, at hindi alam ang gagawin. Ilang mga lola ang nasa loob ng sarili nilang bahay, natatakot sa sarili nilang mga kamag-anak?" Napaisip si Liza sa opisina, sa walang kwentang opisina tulad ng tawag ni Anton, na araw-araw niyang nakikita. Ang kaso ni Mrs. Castro na may pekeng kapangyarihan sa dokumento. Ang kaso ni Aling Zenaida, kung saan inilipat ng anak ang titulo ng bahay habang nasa ospital ang matanda. Ang kaso ni Aling Petra, na pinalayas ng manugang niya sa sarili nitong bahay gamit ang pekeng dokumento at court order. Daan-daan, libu-libong istorya na magkakapareho, na parang mga patak ng ulan, at bawat isa ay may taong nagtiwala sa kamag-anak at niloko. 1 taon matapos ang hiwalayan, nag-resign si Liza sa law firm at nagtayo ng sarili niyang legal consultancy office. Nakahanap siya ng lugar sa ground floor ng isang building. 2 kwarto, isang maliit na reception area, at opisina niya. Siya mismo ang nag-renovate. Pininturahan niya ang mga dingding ng kalmadong kulay, nagkabit ng kurtina, bumili ng 2 mesa, printer, at isang takure para sa kape at tsaa. Sa pinto, naglagay siya ng signage, legal consultancy, family and inheritance law. Pagtatanggol sa karapatan ng mga matatanda. Agad na dumating ang mga kliyente. Mas mabilis kumalat ang balita sa mga matatanda kaysa sa anumang patalastas. Kinukuwento ng isa sa kapitbahay, ng kapitbahay sa kaibigan, ng kaibigan sa manugang, ng manugang sa katrabaho. Makalipas ang 3 buwan, kumakausap na si Liza ng 4 o 5 tao kada araw. Minsan dumadalaw si Lola Flora sa opisina niya. Umuupo sa malambot na sofa sa reception na sinadyang bilhin ni Liza para komportable ang mga matatandang naghihintay. Umiinom ng tsaa sa isang tasang may nakasulat na para sa pinakamagaling na abogada na ibinigay ni Carla sa opening. Nagbabasa ito ng magazine at pinapanood ang apo na nagtatrabaho. Nakikipag-usap sa mga kliyente, ipinapaliwanag ang mga kailangang dokumento, tumatawag sa korte, at nagtatype ng pleadings. Hindi ito kailanman binigkas ng malakas ni Lola Flora. Ngunit nakikita ni Liza sa mga mata nito ang isang bagay na hindi niya nakita sa loob ng 6 na taon na kasama niya si Anton. Pagmamalaki. Tahimik. Malalim. Totoo. Isang gabi, bago isara ang opisina at patayin ang mga ilaw, nasa may pinto si Liza at dinadial ang numero ng kanyang lola. "Lola, naalala niyo po nung nagtago ako sa ilalim ng mesa niyo?" Tumawa si Lola Flora.
Yung tawa na nagagawa lang ng mga taong nakalampas na sa isang matinding pagsubok. Siyempre naalala ko, anak, sobra kang nanginig kaya gumalaw ang mesa. Natakot akong marinig ka ni Anton, at masira ang lahat. Paano niyo po naisipang itago ako? Saan nanggaling yung ideyang yun? Biglaan na lang, kasi alam kong dadating siya. Tumawag siya sa akin 1 oras bago yun. Dadaan daw siya mamayang gabi. Naka-on na yung recorder. Nasabihan ko na si Carmen. Naka-ready na ako. Tapos bigla kang dumating sa pinto. 2 lang ang pwede kong gawin. Pauwiin kita. At sa huli, ay hindi ka rin maniniwala sa akin. At sasabihin mo na naman, na OA ang lola mo. Na hindi kayang sabihin ni Anton yun. O hayaan kitang marinig ang lahat, ng ikaw mismo. At pinili mo ang pangalawa. Pinili ko ang katotohanan. Anak, minsan masakit, pero nakakagamot pagkatapos. Natahimik si Liza. Sa labas ng opisina ay may ilaw ng poste na tumatama sa karatula sa pintuan niya. Doon sa may nakasulat na pagtatanggol sa mga karapatan ng mga matatanda. Dumaan ang isang babaeng naglalakad ng aso. Sa isang dako, may sumarang pinto. Mula sa bukas na bintana sa 2 palapag ay may narinig na musika. Mga lumang kanta na laging pinapakinggan ng lola niya sa radyo tuwing linggo ng umaga. Salamat, Lola, sabi ni Liza. Para saan? Para sa mesa. Dahil malaki siya. Kung maliit yon, baka hindi ako kasya. Tumawa si Lola Flora. At tumawa rin si Liza. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nang magaan at malaya, mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Ibinaba niya ang telepono, nilock ang pinto, at naglakad papunta sa kanyang kotse. Madilim at malamig na, at napakasarap ng simoy ng hangin. Amoy basang dahon, malamig na aspalto, at isang bagay na wala siyang maisip na pangalan. Siguro amoy kalayaan ito, o amoy ng isang pangkaraniwang gabi. Isang normal na gabi sa syudad, kung saan sa wakas ay wala ka ng tatakbuhan at wala ng pagtataguan.